Itong pedals ko pala is papalitan ko na rin kasi wala eh. Itong dati kong pedal may lumalagutok na di ko mawari na ang sama pakinggan. So wala, no choice tayo, palit talaga tayo ng pedals kaysa naman ni masiraan tayo habang nagre-ride ano. So yun, kabit natin to. So another problem encountered na naman, no. Itong aking FD, habang kinakabit ko siya, bigla ko lang na-realize na hindi ko pala kayang mabuhay sa mundo kung wala siya. What? Charot lang. So yun nga, na-realize ko na hindi pala gagana tong FD ko dito sa frame ko kasi naka-downpull yung setup ng itong lumang FD ko, pero yung frame ko is naka-top or up pull. So sayang lang at wala pa naman sanang issue tong aking FD at pwede pa sana magamit. Ngunit no choice na tayo eh. Hindi talaga siya compatible at hindi talaga ito gagana. So wag na natin tong ipilit ano. So panawagan ko sino man nagsasabi na matipid magbike. Nako, mag-isip-isip na kayo. Matipid magbike? Kailan pa naging matipid magbike? A few inches later. At dahil sa sponsorship ng aking butihing mama, ayun, after a week, dumating na rin yung package ano. So, salamat ma dito sa aking bagong FD. So yung red sticker na yan, kung napapansin nyo guys, yan yung pinaka-guide mo para makuha mo yung tamang clearance sa pagitan ng pinaka-FD mo at saka pinaka-ngipin ng inyong crank ano. So with some necessary adjustments, it's very important na masundan mo yung guide na yan, yung nakasaad sa red na sticker na yan, para ma-attain mo yung pinaka optimum or pinaka smooth na shifting ng inyong FD ano. Okay, so habang busy pa tayo dito ano, shoutout pala sa aking amigo na si Aldrich Bironio and his family. God bless inyong tanan daladoy. And mega love shoutout din sa page ni Friendship Iram Christie. Salamat ulit sa foods ha. And last but not the least, shoutout sa pinakamabait kong bunkmate. Shoutout sa iyo, Ken Diniega. So bunkmate, kung nasan ka man, dyan ka na lang. Joke lang. So ingat ka dyan palagi. God bless you and bon voyage. So ayan, nakabit na natin ano. Medyo nahirapan ako kasi itong aking crank is merong itong plastic na parang ano niya, guard niya ano, para hindi tumalon yung chain, parang chain guard. So nahirapan akong i-align dun sa may linya kasi natatakpan ito eh. Pero sa tingin ko parang okay na naman eh. Sana okay na. Kabit na natin yung chain, saka ikabit na rin natin yung cable at para masubukan na. So let's go.
So itong aking headset guys, ano, so lately ko na rin napansin na meron pala siyang kulang, no? Kulang yung kanyang assembly ng isang lock. Wala tayong choice, ano, kundi bilhin yung kabuuan ng assembly, yung kanyang set talaga, kasi para safety rin, no? Kasi pag ganito parang medyo delikado pag ganito, kasi maaari itong kumulas ng kusa habang nagra-ride, hindi mo napansin. Para semplang yung abutin natin ito. One eternity later. At yan, after a week ng paghihintay, dumating na rin yung ating package, ano. So yung dimensions nito guys is 28.6, kasi yung ating fork is o tinidor is ano 20.6 yung kanyang threads. Ayan. So di naman pwede tayong bumili ng pa isa-isa. So buong set yung binili natin, ano. So itong bearing ko na ikinabit, bago pa naman to, so di ko muna siya papalitan. Reserve lang muna natin yung mga freebie na bearings para kung kailangan ng palitan to is pwede natin gamitin yung mga bago, ano. So itago lang muna natin yun. So usapang bearing, moving parts, so kailangan tayo maglagay ng grasa, no. Yung tatandaan natin lagi. So ayan, grasa na siya. So after ng isang madugong pakikibaka at pagbaklas kabit ng mga pyesa, so natapos na rin yung project natin, no? Conversion project from full suspension buckle frame to hardtail alloy frame ng bike natin na si Peggy, ano. Worth it naman yung effort kasi talagang gumaan siya ng almost 5 kilos, no? Kumpara dun sa dati nating timbang nung bakal pa siya. So, stay tuned lamang po, no, for more videos to come. So, Remoj Bikerist, laging nagsabing, biking is the best exercising. Thank you guys for watching. Paalam!